Hi Capricorn, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo, start na tayo, give me the message for Capricorn please. Meron ka ditong wisdom, meron ka ditong perseverance. Give me the message for Capricorn and balance, okay? Mensahe para sa'yo, no? Nafe-feel ko dito, no? Sa pagiging mong maraming karunungan, hindi ka basta-basta mapapasuko or mapapabagsak ng mga tao sa paligid mo, no? Nafe-feel ko dito na marami kang karunungan, marami kang nalalaman, and then nafe-feel ko din dito yung energy mo ay positibo. Nakikitaan ko rito na meron ditong travel na ikaw ikakaharapin or pwede rin sabihin na ito yung klase ng trabaho mo, palipat-lipat sa ibang lugar na kung saan nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Nakikitaan ko rin dito na meron ditong single mother or pwede rin sabihin na long distance relationship na kung saan meron ditong pagkakalayo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rito na ikaw ay masaya bilang kung nasa saan ka man ngayon. Nakikitaan ko dito na pinoprotektahan ka ng iyong gabay, may pagkarelihiyoso. Nafe-feel ko din dito na masaya ka at bilang isang ina, meron din ako nakikita dito na isang ina na masaya ka kung ano ang meron ka. Nakikitaan ko rito na ginagabayan ka patungo sa direksyon na kung saan makakamit mo yung tagumpay. Kung ngayon pa lang nahihirapan ka sa sitwasyon mo, wag kang mawawalan ng pag-asa, Kailangan mo lang dito ay tiyaga para makamit mo itong mga tagumpay or kung ano man yung minimithi mo sa buhay. Nafe-feel ko din dito na meron ditong magbubuntis, maybe yung iba sa inyo, nangangarap magbuntis. Ito lang nafe-feel ko. Hindi halos lahat, piliin nyo na lamang kung alin yung energy na para sa inyo. Nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo gumagamit ng insenso or pwede rin sabihin na iminumungkahi sa inyo, na mag-insenso. Once na kasi nag-i-insenso kayo sa inyong mga bahay-bahay, ay nagtatawag ito ng positibong energy na kung saan, nagiging mapayapa ang puso at isipan. Pero ganun pa man kapag halimbawa ay sobrang bigatan ng iyong kalooban, napakaramdam mo, lungkot-lungkot mo, ibig sabihin nun maraming negative energy sa inyong tahanan. Kaya mainam magsindi ng insenso o kung alam mo tong white sage, magsindi ka. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Dito sa perseverance, nafe-feel ko sa perseverance, pinapayuhan ka dito na huwag kang mawawalan ng pag-asa kung ano man yung kinakaharap mo. Kasi once na ikaw ay nagiging consistent sa trabaho na ginagawa mo or kung ano pa man yung larangan na pinagkakaabalahan mo, kailangan mo diyan ng pagtitiwala at pagtsatsaga. Kasi kung makikita mo dito sa dalawang card mo, meron dalawang bantay na kung saan sundin mo yung inner voice, inner guidance na nagsasabi sa'yo kasi andyan lamang sila para sa'yo. Nakikitaan ko rin dito na marami kang pagsubok na kinakaharap. Kung makikita mo yung balabal niya, butas-butas. So, ibig sabihin marami kang pagsubok na kinaharap na kung saan ayaw mo, kumbaga may give up ka ng nararamdaman. Pero ganun pa man sinasabihan ka dito, sundin mo yung inner voice mo. Sundin mo yung positibo kasi once na sinusunod mo yung positibo, merong maganda at magaganap para sa iyo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito sa balance, mahanapan mo ng balance yung sitwasyon na meron ka. Kung ikaw man ay nahihirapan sa iyong sitwasyon, nafe-feel ko dito na meron ditong pagkakasundo kung merong away na namagitan sa inyo, na maging sa asawa mo or sa kakaibigan mo or sa katrabahuan mo, may nakikitaan ako dito na away. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rito ng balance. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong pakikipagkasundo or pwede rin sabihin na mababalanse mo na yung sitwasyon mo, matatanggalan mo yung ganyang sitwasyon. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung iba pang mensahe para sa'yo. Give me the message for Capricorn. Nafe-feel ko rin dito na masasakatuparan mo kung ano man yung pangarap mo.
Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong magsasaya. Ayun lang nararamdaman ko. Give me more information. Meron ditong 13, Divine Feminine, step into your power. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito sa Divine Feminine, maybe pinanganak ka ng 13 or 4. Nakikita ko rito na meron ditong transformation na nagaganap sa buhay mo, na kung saan marami kang pagsubok na kinakaharap kasi meron ditong ahas. So, ibig sabihin, meron ditong kaguluhan, meron panluloko, betrayal na nangyari sa'yo. Pero ganun pa man, maibabalik mo dito yung lakas at tapang mo bago ka sinaktan ng mga tao sa paligid mo. Then, nafe-feel ko din dito, no, meron ditong vision or pwede rin sabihin na may protection ka, ginagabayan ka dito. Then, nafe-feel ko din dito, no, meron ditong nakalihim or nakatago or pwede rin sabihin na meron naglihim sa'yo na kung saan, hindi ka na basta-basta nagtitiwala. Nafe-feel ko din dito, meron pagka-psychic, malakas yung pakaramdam o yung intuition. Sundin mo yung, yung inner guidance mo, yung inner voice mo at dun ka mapapabuti. Ito lang yung nafe-feel ko kasi meron ditong gabay. Then dito, no, sa balsamic moon, sinasabihan ka dito na things come and go. So, ibig sabihin, may mga bagay-bagay na dumarating at nawawala. Na kung saan, nafe-feel ko dito na kung ano man yung mga na-experience mo, yun ay dahilan lamang para mas lumago ka. Then, sinasabi dito na kung ano man yung sitwasyon na nagpapahirap sa iyong kalooban, surrender to the universe, surrender kay God, surrender kay Jesus. Kasi sila lang yung Diyos na makakatulong para sa iyo sa iyong sitwasyon. Ito lang yung nafe-feel ko. I-surrender mo sa Kanya. Once na surrender mo, lahat ng mga problemang kinakaharap mo, magaan na yan sa pakiramdam kasi nagtitiwala ka sa process niya. Ito lang yung nararamdaman ko, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang kung alin yung part na energy nyo. Give me more information. Okay. May tumalsik dito na warning gibus. So, sinakikitaan ko rin dito, may tagumpay na mangyayari sa iyo, maniwala at manalig ka lang. Once na ikaw kasi nagsusurrender, yung mga problema mo or kinakarap mo, sinurrender mo, ipinagpasuggest mo kay God, kasi nahihirapan ka na hindi mo na kaya yung sitwasyon mo. So, ngayon, may Diyos na kung saan kailangan mo lang magtiwala sa process niya. Kasi nakikitaan ko rin dito na meron ditong mga blessing na parating sa iyo na kung saan bibilangan mo yung mga blessing na hindi mo aakalaing makakamit mo. Okay? Kailangan lang dito ng tiyaga. Consistent ka lang sa mga ginagawa mo or tinatrabaho mo, tiyagain mo lang kasi hindi mo aakalain na ang surprise ay bigla na lamang yan bubulagain ka. Ganon lang yung nararamdaman kong energy dito. Then dito, movement, sinasabihan ka dito na kumilos, may pagkilos or may paggalaw kang gagawin. Kung ano man yung ginagawa mo, nakikita ko rin dito na may tagumpay, basta't kailangan mo dito ng action at strategy sa mga ginagawa o sa mga tinatrabaho mo or kung ano pa man larangan ng career, love o ano pa man, nakikita ko rin dito na magkakaroon ka ng inspirasyon or pwede rin sabihin na merong bagong inspirasyon na parating sa'yo, nakikilos, Ito lang yung nafe-feel ko. Maybe malakas yung appeal mo na nakukuha mo yung simpatsya ng ibang tao. Tingnan pa natin kung ano pa yung energy para sa'yo. Give me the message for Capricorn. Meron ka dito na fix. Meron kang person na Taurus, Capricorn, Virgo, and Aquarius. Maybe may person kang ganito, na kung saan, itong taong ito ay good provider, may stability na kung saan, nafe-feel ko dito na may pagka-loyal. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rito na siya'y maaasahan mo kapag meron kang mga problema or meron kang kinakaharap. Nafe-feel ko dito sa tao na ito na madali siyang pakiusapan or madali siyang sandalan. Ito lang yung nararamdaman ko or pwede rin sabihin, ito yung kabuuan ng birth chart mo. Meron dito na ganun, okay?
Para malaman niyo yung kabuuan ng birth chart nyo, tingnan nyo yung kapanganakan nyo, kung kailan kayo pinanganak, or kung anong araw. Then, i-apply nyo siya sa apps ng birth chart application. Sa Play Store, meron nun. Para malaman nyo kung ano yung pinakabuong birth chart nyo. Malalaman nyo yung pag-uugali nyo, kakayahan nyo. Ganon. Meron ditong Jupiter. Nafe-feel ko dito na meron kang growth na nararanasan or may paglago. Maging sa iyong pag-iisip, no, nagkakaroon ka dito ng malawak na pangunawa, or pwedeng sabihin na dito mo na iintindihan yung sitwasyon, kasi nakikitaan ko rito ng wisdom So, ibig sabihin, marami kang karunungan or meron kang talino. Ganon lang yung energy ng Jupiter. Meron ditong mutable. So, lumabas na naman yung surrender. 2 beses na lumabas yung surrender. Kumbaga, no, pinapayuhan ka na dito. Hindi halos lahat, pinapayuhan ka dito. Kung ikaw man ay nahihirapan sa iyong sitwasyon, ito na yung awakening. Ginigising ka ni dito, or sabihin natin, wake up call para sa'yo, na tumawag ka na kay God, kay Jesus. Ginigising ka na dito na kailangan mo siya sa panahong nahihirapan ka. Okay, then na-feel ko din dito, meron ditong Pisces, Capricorn, Sagittarius, and Gemini. Na-feel ko dito, maybe meron kang ganung partner, or pwede rin sabihin kasama sa birth chart mo. Sinasabihan ka dito na kailangan mong tanggapin yung malaking pagbabago or mga pagbabago na parating sa iyo. Kasi minsan, mahirap kasing tanggalin yung mga nakasanayan mo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rito na meron ditong mga bagong parating, na kung saan sinasabihan ka dito na magpatianod ka na lang sa agos ng buhay. Huwag mo masyadong i-keep kung hindi nahihirapan ka na pakawalan. Okay? Ito na yung na-feel ko. Then, dito sa water, meron ditong Cancer, Scorpio, and Pisces. Maybe meron kang person na ganitong zodiac sign, or pwedeng sabihin sa birth chart mo. Na-feel ko dito na lumalago yung spiritual mo, or sabihin natin, marami kang natututunan about spiritual na kung saan na i-apply mo sa iyong sarili. Then, na-feel ko dito na lumalago or lumalaki yung nag-e-expand yung kaalaman mo about sa mga nangyayari. Ito lang yung na-feel ko, malakas yung intuition mo. Then nakikita ko rin dito na mas malakas yung pakiramdam mo, or sabihin natin na marunong ka ng makiramdam sa bawat tao na kinakausap mo or nakakarap mo. Nare-read mo ba siya, or sabihin natin na nauunawaan mo. Ganun lang yung energy, kasi mayroon ka ditong talino. Maybe, nagigets mo kung ano yung iniisip ng tao para sa'yo, or sabihin natin, nararamdaman mo kapag merong masamang balak, or kilala mo kung sino yung gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Kasi malakas yung intuition mo. Kumbaga, lumalago ka dito, sabay spiritual. Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin dito kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Capricorn. Meron ka ditong envy. So, ibig sabihin meron ditong naiinggit, or pwede rin sabihin na pag-aralan mo yung inggit na tinatawag. Kasi meron yung positive and negative feedback yung inggit na nararamdaman. Pwedeng gawin mo siyang inspirasyon, or pwede rin naman gawin mo siyang panira sa kapwa. Ganun ang klase ng inggit. Nasa sa'yo yung desisyon. Pero ganun pa man, sa bawat desisyon na tinataha ka, may consequence yan para sa'yo. Ito lang yung mensahe dito. Kasi ang inggit, kanya-kanya yan Kanya-kanya yan ng challenge para sa'yo. Okay? Ito lang yung na-feel ko. Dito sa loneliness, meron ditong nalulungkot. Or sinasabi dito, alam mo na hindi ka na malulungkot. Kasi ito yung nakalagay dito Alam mo kung paano ayusin, or kung paano aluwin yung sarili mo. Kapag nakakaramdam ka na ng kalungkutan, natanggalan mo to kasi ayaw mo ng kalungkutan. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung na-feel ko.
Then dito, no judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenge. Kumbaga, no, marunong kang humusga ng isang tao kung ari ay nagsasabi ng totoo o hindi. Then, nafe-feel ko din dito na nauunawan mo yung sitwasyon ng isang tao, hindi ka mapanghusga kasi bawat tao ay may kanya-kanyang challenge or may kanya-kanyang pag-uugali na kung sana, no, nire-respeto mo ito. Ito lang yung nafe-feel ko, no. Hanggang dito na lamang po, no. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.